Good morning mga kumare at kumadre. Andito nga pala ako, ang inyong host, si IC. At today we have guests from Fatima University. Go ahead and introduce yourselves, students. Ako si J-Lo. Ako si Verisa. I'm Angeline. Kimberly here. Ezekiel nga pala. This is Ken. At ako naman si Paula. And you are listening to Trends and News. So before anything else, magkamustahan muna tayo. Kamusta naman ang weekend nyo, guys and gals? Actually, medyo hectic ang weekend namin since magpa-finals na. We still have to do our final requirements. But all in all, we're good naman. Yes. True. Yeah, we're good naman. That's good to hear. Pero kahit na marami kayong gagawin o ginagawa pa, may pahinga pa rin naman ba kayo? Oo naman, meron kahit papaano since most of the time nakikinig kami magkakaibigan sa broadcast while studying or alone while doing chores. Ganun. Tama, sobrang fun niya talaga kami. Naks naman. Totoo ba yan? Baka inuuto nyo lang ako Hindi boss, legit yan. Talaga lang Sige nga, pag-uusapan natin yung sistema ng edukasyon na yan. Paano ba kasi nag-start yan? Ako lang ba nagwa-wonder kung paano nag-start yung edukasyon sa Pilipinas? Tagal ko na nga rin naisip yan eh. Especially pag natatambakan ako ng schoolworks. Kasi linis-linis lang o di kaya mag-hunt ng pagkain. O magtatanim ng ganon. Ngayon kasi basa, sulat at computation, di ba? Tama, ang panahon kasi natin ay nagbabago. Nag-iiba yung mga pangangailangan natin, yung means of production, lifestyle, kahit kailangan umangkop ng edukasyon upang magampanan natin ang mga pangangailangan natin. True. So, unahin na natin yung sa pre-colonial. Paano nga ba ang pre-colonial educational system ng Pilipinas? So, pre-colonial. The pre-colonial period spans between 900 to 1565 from the creation of the Laguna Copper Plate inscription. So, yun yung earliest known extant calendar na natagpuan sa Pilipinas to the start of the Spanish colonization. Wow, sobrang tagal na pala, no? So, paano ba yung way of education nung time na yan? Noon kasi yung Pilipinas mas for survival and conformity kasi collective living tayo noon Iba-iba yung mga definitions as to ano ang collectivism. Today, it is commonly defined as the opposite of individualism. Sa collectivism kasi inuuna ang nakakabuti sa marami bago yung pangsarili lamang. Yun pala yung collectivism. Tama. Kaya may bayanihan culture noon kasi madalas sama-samang kumikilos ang mga Pilipino upang manatiling buhay. Ika nga, simpleng pamumuhay lang noon. Ngunit kahit na simpleng pamumuhay, siksik ang ating kultura. So, given na ganun yung culture nila, anong laman ng edukasyon nila? Yung curriculum kumbaga. Yung economic situation kasi natin noon ay primitive communal, meaning wala pang konsepto ng pera o kaya private ownership or Asian feudalism, based sa land ownership o kaya loyalty. So dito may mga nobility na may power sa land o kaya mga dugong maharlika tulad ng mga datu at mga raha. Sunod yung mga middle class o yung mga tiwawa at saka yung mga halipin sa pinakaibaba ng tatsulok. So ayun, mas practical yung mode of production, pagsasaka, paghuhuli ng isda, pag-aalaga ng baboy, manok, pananatili ng bahay. Kaya ganun din yung nilalaman ng edukasyon. Real na real. Simple lang talaga noon, kaya maging edukasyon natin ay unstructured and devoid of methods. Children were provided more educational training and less academics by their parents and in the houses of the tribal tutors. Oo, di ba? Tapos madalas nilang gamitin yung tell me and show me method, kung saan yung mga magulang pinapakita at i-demonstrate yung mga skills na kailangan matutunan ng mga bata, habang yung mga anak o yung mga estudyante ay gagaya at mag-o-obserba. Oo, pero alam mo ba, nabasa ko na sa ancient Panay raw may barangay school, tawag Botoan. Tapos yung teacher nila madalas matandang lalaki. Tinuturuan daw sila ng reading, writing, arithmetic, use of weapons, and lubos. Yun yung acquiring ng kinaadmaan or amulets. Hala, grabe. Legit ba? Totoo palang complex at civilized na tayo noon pa man bago tayo sakupit. E di fake news pala yung mga sinasabi ng mga Kastila na mga mangmang daw tayo. True yan, te. Kasama dyan yung mga tatay. Madalas
Tinuturuan yung mga anak nilang lalaki na mag-hunt at maghanap buhay, habang yung mga nanay tinuturuan mga babae nilang anak na mag-alaga ng bahay. Ang mga yan ginagawa upang lumaki silang responsableng mag-asawa. So, maliban sa mga magulang, sino pa nga ba yung mga nagtuturo noon? Ang mga babaylan at kaunlunan ay ilan sa mga guro noon. Sila ay gifted with wisdom and knowledge on spirituality and the system of running their society. Kaya't respetado sila noon. So, yung edukasyon noon ay one of beliefs and traditions. Oo, kaya sa edukasyon natin, isa sa mga aims niya ay for enculturation tsaka indoctrination. Kasi upang mamuhay tayo ng may unity o pagsasama, dapat nagkakatugma-tugma ang mga layunin natin at may nagkakaisa tayong kultura. Okay, gets. Ano nga ba ang kultura natin mga Pilipino noon? May nabasa kasi ako. Yung, ano ba yun? Yung mga animismo? Yun ba yun? Di ba party yun? Ay, alam ko yan, animismo. Yan ba yung mga parang cartoons? Mga Hadouken, ganon? Hindi yun. Animation naman yun eh. Ay, sorry. Iba pala yun. Diyos ko naman. Hindi. Yung animismo, yun yung paniniwala na yung kalikasan ay nararapat sambahin, maging iyon ay mga Diyos at Diyosa. Mula sa animismo, maraming mga ritual at paniniwala na nararapat ituro sa mga Pilipino noon. Hala, nakakatuwa naman. Lupit talaga nating mga Pilipino noon pa man, no? Bali, para mas mapadali, informal at unstructured ang edukasyon bago pa tayo sakupin. Wala pa tayong mga institution at mga malalaking universities noon. Wala pa tayong mga kurso o specialized subjects tulad ng ngayon. Tama ka yan. At ang impact o epekto naman nito sa modern day education ay mabigat sa aspekto ng pagkakakilanlan natin sa atin bilang isang Pilipino. Dahil sa pre-colonial education, dala natin ang makulay at makabuluhang kultura ng pagkikipagkapwa, paggalang sa kalikasan, pagbabayanihan, at marami pang iba. Karagdagan, may mga aspeto rin ng pre-colonial Philippines na itinuturo pa rin ngayon sa AP at Filipino, gaya ng pagsulat sa baybayin, pagsayaw ng mga pangkultural na kasayawan, at kadalasan mula sa mga kadutubo natin at mga ninuno, at pag-aaral sa mga Diyos at Diyosa. Sige, sunod na. Matapos naman ang pre-colonial at sinakop naman tayo ng mga Espanyol or ang tinatawag nating Spanish colonial period, year 1565 to 1898. Nakafocus sa mga Espanyol sa pagpalaganap ng religion, particularly ang Christianity. Nagkaroon ng parochial schools sa tabi ng mga simbahan. Basic literacy and numeracy skill ang tinuturo dito. So, bali sila tinanagdala sa atin ng formal education dito sa atin, no? Sa mga school din, Spanish language ang tinuturo. Puro basic academics pa lang din ang tinuturo nila. Ang naging teachers naman dito yung mga tinatawag na friars or mga priest kasi puro Catholicism nga ang ini-influence nila. Fun fact lang, ano ang unang universidad sa Pilipinas? University of Santo Tomas, di ba? Tama, nagsimula ito ng Spanish colonial period. Ito ang kauna-unang universidad sa Pilipinas na Catholic school din, dala ng mga Espanyol. Ito rin ang tinuturing oldest university sa Asia. Ang kaso nga lang, ang pagkakaalam ko, mga Filipinos na nasa rural areas or yung mga mahihirap, walang access masyado sa formal education ng panahon na to. Naging malaki rin yung impact ng pagturo nila ng religion kasi kung mapapansin mo, maraming tao dito sa atin na sobrang religious. Totoo. Tapos minsan kung sino pa yung sobrang religious, as in every Sunday, walang palya, yung nagsisimba talaga, sila pa malakas manglait, no? Kaya nga may ugali no? Tapos sila rin mga nakatambay sa labas para may pagpupulong pag umaga kasi nagchichismisan sila. Grabe naman. Nakakaloka. Anyways, what happened after that? Matapos ng ilang taon, year 1853 na, may tinatawag tayong educational decree. If 1853 na, naging dahilan bakit na-reform din ang education during Spanish colonial. Ano naman yan? Since nung mga naunang panahon nga, hindi accessible ang mga schools,
Dito naging mas accessible na siya dahil nagkaroon ng public schools. So, mas dumadami na yung mga schools. Oo, kasi nagtayo na sila ng public schools for elementary in every municipality. Dito rin naging baliktad. Noon, accessible lang ang school sa mga elite. And then na-establish na yung mga public schools, sila naman yung hirap makapasok dun. Kaso nga lang, very slow pa rin ang implementation. Tapos, dyan naman din nagkaroon ng free primary school, di ba? Kaya masasabi rin na accessible na ang education sa lahat ng tao. Oo, tama. Sana sa panahon ngayon ganun pa rin, no? Lahat may kakayanan mag-aral. Oo nga eh. Kasi kahit yung mga may hirap ngayon, hirap na din sila makapasok sa public schools. Pagdating naman sa curriculum, naging standardized na siya. Dati, puro basic academics and religion lang, di ba? Nagkaroon na din dito ng ibang subjects like arithmetic, geography, at history. Sa kanila pala galing yun? Yes, ang mga teachers naman din dito, tinetrain sila para ma-maintain yung quality of education. Dapat lang. Bare minimum yan di ba? Kaya nga, grabe naman ang ugali nila kung di pa nila training yung mga teachers after tayong sakupin, di ba? So, ano naman nangyari after tayo sakupin ng mga Espanyol? So now let's talk about American colonial era naman. Aba, may pumalit? Ano yan? Change ownership lang? Kala mo nahablot lang ng snatcher no? Kaya nga. Ano naman ang ambag ng mga Amerikano sa edukasyon ng Pilipinas? Americans changed the Philippine education system from a religious Spanish-influenced curriculum to more secular. Naging successful ang literacy at nakaproduce ng educated population itong system na ito. Di ba up until now naman, the American influence on our education is still a defining feature today. Kasi we still have their influence in language and adapted their culture na rin. Oo. Did you guys know na when the United States took control of the Philippines in 1898 during the Spanish-American War, we lacked organized educational infrastructure. That's why they established to replace the Spanish colonial education system. So in 1901, may mga American teachers or Thomasites. Thomasites? Di ba tawag yun sa mga taga-UST? Tomasian yun. Are you for real, bro? Oo, pre. Anyways, the Thomasites were sent here in the Philippines to spread English and to implement the new curriculum. Free public schools were established to provide basic literacy in English, math, and science. The goal was to create an educated Filipino populace who would support the American colonial regime. For support pala. Do you guys agree with the rich kids' privileges? Like, yung mga rich kids can go to higher educations in public universities like UP easily, but the less fortunate students couldn't. No. Oo. No. But anyways, guys, that's a different podcast to be discussed. So, to our listeners out there, wait for our next episode. So back on the curriculum development of early years of American rule, the design was very demure, very democratic, and very American culture. The focus on English. English was introduced as a medium of instruction, replacing Spanish, and it was used in the teaching of all subjects. Diba nga ngayon, meron tayong elementary level. Yung elementary level, yung mga dinuturo doon is yung basic literacy, numeracy, and yung American history. Yung mga simple history lang like geography, yung mga ganon. So sa secondary education naman, high school level to be exact, yung curriculum doon naging more specialized. Nagkaroon ng mga science, language, history also, pero mas so in the higher education naman like mga universities sa UP, nag-establish na sila to train Filipino na maging professional in higher education fields such as law, medicine, engineering, and agriculture. So yung impact naman sa Filipino society,
nagkaroon ng widespread literacy. Literacy rates increased significantly during the American colonial period, thanks to the establishment of a public school system that was accessible to more Filipinos. Naging that was so hot issue or controversial ang American education dahil sa mga taong bayan na lumaban para sa Philippine-American War at naniniwala na ang education na ito ay itinuturing na instrument of colonial control. Gayunpaman, naging tanggap naman ang sistema na ito at naging daan para sa social mobility. But I'll touch Uy, my... ibang issue yan, akla. Lastly, hindi pantay-pantay ang sistema sa buong bansa dahil sa mga lugar na kulang sa teacher and resources na hindi tulad sa Maynila. Naging hadlang ito sa ganap na pagsasakatuparan ng mga oportunidad sa edukasyon sa buong bansa. Dun sila sumablay. After ng Americans, dito naman pumasok yung mga Hapon. Ayan na ang mga pulang araw. Hay nako. So now we're diving into a pretty serious topic, how the Japanese occupation affected the education system here in the Philippines. This topic is actually important to understand kasi the way the Japanese controlled education back then had a huge impact on Filipino identity and nationalism. So let's get into it. Totoo yan, napanood ko yung Pulang Araw. 'Di ba kila Alden yun? Grabe yung mga pinagkagagawa nila, Nino? Kaya nga eh, ano nga ba epekto niyan sa edukasyon natin? Alright, let's start with the biggest change that happened when the Japanese took control of the education in the Philippines. In the middle of World War II, yung mga Hapon, ginawang mandatory na ituro ang Japanese language nila sa school. That meant English and Spanish were pushed aside. Tapos, biglang students had to learn Japanese na. At hindi lang yun yung basic arigato at sayonara yun It was real language instruction. Oh, at saka imagine mo, for years, English and Spanish yung main language na ginagamit sa education ng panahon na yun. Tapos bigla na lang papalitan na Japanese. Parang, wait, what? Paano ko ngayon i-apply sa buhay ko? This was a bigger part of plan of Japan to unite the Philippines under its empire. Gusto nilang itaguyod ang culture nila and inisip nila na if they control the language, they can control the narrative. Exactly. So, hindi lang basta language change yon, kundi it also came with the full-on Japanese-centered curriculum. Ibig sabihin, tinuruan sila about the greatness of Japan, yung superiority nila and how Japan mission was to liberate all of Asia from Western colonial powers. So parang ang dating we're the heroes here, you're just the sidekick. Sobrang bold ng move nila, diba? Imagine, ikaw student ka and every subject you take has some Japanese twist added to it. Tapos, every time na marinig mo yung word na freedom, biglang may Japan nakasama sa sentence. Yup, so everything in school was aimed para i-promote ang Japanese Empire. Pati yung mga textbooks, inadjust nila yun para fitted sa kanila. And not just the books ha, even yung way na pagturo nila sa students about Filipino heroes, nag-shift bigla yung emphasis. It's like they were trying to rewrite history to make themselves look like the saviors of Asia. Ang weird, no? Anyway, another big change they made was the closure of American-inspired schools. Most of them either closed down or were forced to adapt to the Japanese way of teaching. So imagine mo, meron kang school na nakasanayan nila yung cycle. Tapos biglang maririnig na, sorry, wala na American textbooks, hindi na pwede yan. It's like when you're in class and bigla na sinabi ng teacher na, forget everything you learned. Di ba ang hirap? Tama. And even yung focus nila sa education, nag-shift. Dati, medyo westernized siya and approach natin like math, science, literature. Now, with the Japanese in charge, mas focus sa nationalism and militarism. Yung mga bata tinuruan maging tapat sa bansa at maging handa sa military service. Ang crazy, ano? Instead of just learning to be a good citizen ng Pinas, it was like, be a good Filipino citizen, but one who's loyal to Japan. Parang, tama na ang pagiging bayani ng Pilipinas. Magbayani tayo sa Japan. Weird. But in all seriousness, the educational shift was meant to prepare Filipinos for the kind of work that would support Japan's war machine. Mga labor skills ba like farming and sa physical fitness ng tao.
Yes, make sure ng mga Japanese na prepared ang mga Pinoy to support their war efforts. Kaya nga parang lahat ng school activities puro physical fitness lang, like running drills, ganun, formations. So, hindi na siya PE. Naging survival skills 101 na siya. Ay, sana all my survival skills 101. Pero in fairness naman, it wasn't just about labor and fitness. It was about molding Pinoys to be loyal and disciplined. And speaking of education nga, let us not forget ang mga Catholic schools. Yung mga schools na to, which were huge noong Spanish period, nag-adjust din sa Japanese system. Right? Catholic schools didn't close but they had to adapt. Anisha! Nagturo rin sila ng religion pero syempre make sure nila na hindi ito magko-conflict sa mga Japanese. I mean, can you imagine being Catholic school student noong time na yun? You're learning about God and Japan at the same time. So, parang Hail Mary when also Hail Japan? Wala. Parang ganun nga. Pero it was really a tightrope walk for them, ha? They had to balance religious education pati yung mga ideas ng Japanese. Oo, pero Siya, syempre, maingay. despite yung mga challenges na to, So noisy. maraming Filipino teachers na nakahanap ng paraan para i-keep ang Filipino spirit. May mga nagtuturo secretly ng subjects like English, Filipino na hindi influenced by Japanese propaganda. So, kahit na may restrictions and hardship, the Filipino spirit never died. People found a way to fight back. Through Yes education. naman. Pero let's not forget how the war affected yung access natin sa education. Sobrang hirap nun kasi schools were closed for military purposes. Sobrang limited ng resources. Lalo na sa rural areas. Naging privilege ang pag-aaral nun, hindi right? Kung may pera ka at access sa school, edi okay. Pero kung wala, mahirap talaga. And grabe hirap nun para sa kabataan na pursue yung mga pangarap nila. True ka dyan. Pero dun sa paghihirap na yon, Filipinos still found ways kahit limitado ang resources. And I think that is something we should all be proud of. Kaya kahit na seryoso ang usapan natin today, let us remember na even through war, adversity, and oppression, the Filipino spirit was never broken. And sobrang nakaka-proud talaga yun. So that's it for the Japanese colonization. I hope na kahit medyo heavy ang topic, may natutunan kayo about how education played a huge role during that time. Ang dami namin natutunan, grabe. Sobrang educational pa na makinig sa mga ganito, no? I'll do this often. Invite po kami lagi sa podcast mo ha. Update ka namin sa threads at we'll spill the tea. Ayan na, huwag niyo akong paaasahin. Oo naman, we got you. O game, post-colonial naman. Okay. Ang dami-dami din yan eh. One of my favorite eras to eh. Sobrang interesting niya kasi dito. Dahil ito yung time na nagigain natin independence natin as a country. So, nung nagain na ng Pilipinas ang independence noong 1946, syempre new era na yan. Post-colonial era na tawag dyan. Dahil new era, lahat nagbago. Kasama na doon syempre sa mga nagbago is yung educational system. Oh, ito yung time na pinalitan nila yung Department of Instruction sa Department of Education na, as you know, hanggang ngayon, tawag natin. O Pards. Yan nata yung Executive Order number 94. Basta si Manuel Rojas, nag-issue yan eh. Oo, parang ganun na nga. Ano pa ba? Madami pang nangyari sa era na to eh. Dito rin yung nilaunch nila yung Philippine Community School Program. So, dahil doon, nabuo ulit yung public school system. Tas yung vocational industrial schools, nakuha nila attention ng mga iba't ibang Asian educators. Di ayun, napabisita sila sa Pilipinas. Tsaka dito din yung kailan nagsimula tayo gumamit ng American system. Ano ba yung American system na yun? Yun yung pag-implement natin ng 12 years ng basic education. Utos kasi ng American colonial government yun at the time. Speaking of American, di ba hindi na nga lang Catholic schools and universities ang sikat ngayon? May mga umaaligid-aligid na ding ibang religion. Alam ko meron sa Mindanao, doon biglang maraming nag-pop out na Islamic schools. Ito pare, syempre nga dahil no longer colonized tayo by anyone, di ba?
Yung isa sa mga ni-emphasize nila na ituro is yung importance o paghalaga natin sa democratic ideals. Tsaka mga ways of life natin as a Pinoy and hindi as a colony ng ibang race. Yung ano pre, alam mo kung ano yung bunga niyan ng pag-aaral ng importance ng democratic ideals? Oh. Dahil nga mas tinuturo na yung ways ng Filipinos instead sa culture ng mga nanakop sa atin. It was this era na ni-implement nila yung first ever na flag ceremony. Yup, yung tamad na tamad ka tumayo araw-araw sa school, tas lahat kayo nakapila. Kasalanan ng post-colonial era yun eh. Edi syempre sinama na din nila yung pagkanta ng national anthem. Natural, kailangan nga kasi nila isaksak sa mga Pinoy yung culture ulit natin after being colonized ng iba't ibang race. Ginawa nilang compulsory yung pagkanta ng national anthem across lahat ng schools sa Philippines. And speaking of pagsasaksak ng culture sa ating mga Pinoy, ito yung time na ni-make sure ng mga schools na napag-aaralan pa rin ng next generation ang importance ng mga novel ni Rizal. Either novels or mga memorandum about sa life niya, pinapaaral yun sa mga bata. Syempre, kailangan din nila matutunan ng mga bata kung gaano kahalaga si Rizal and kung gaano kagrabe ang contribution niya sa literature ng Pinas. As in, sobrang kailangan talaga to the point na ginawa nilang curricular offer ang NOLEMI, pati yung LPhilly sa old school levels. Grabe, ganun talala? Oo. Yeah, and bukod doon, syempre tinuro na din sa mga bata how to foster love for their country. Kasama dito kung ano yung duties nila as a citizen, develop ng moral character, tsaka yung disiplina sa sarili. Naku, importante yun. And yung mga tinuro, yung kung gaano ka din ka-efficient ang mga Pinoy when it comes sa field ng science, technologies, tsaka mga vocational areas. Siyempre, the younger generation needs to know na marunong din tayo sa mga bagay na yan. Oo, ang dami talagang binago at dinagdag ng post-colonial era sa edukasyon na system natin, no? Pero syempre, hindi doon nagtatapos ang storya. After ng mga pagbabago noong post-colonial era, mas lumalim ang focus ng edukasyon natin nung na-implement na ang 1987 Constitution. Totoo yan. Ito yung time na talagang ginagawang malinaw sa batas na education is a right, hindi pribilehiyo. Kaya naging libre na ang basic education sa public schools ng elementary at high school. At alam nyo ba, Commonwealth Act No. 586 noong 1940 pa lang, sinimula na talaga ang libreng elementary education, pero noong 1987 Constitution, pinalawak na ito at siniguradong maging accessible hanggang high school. Napakalaking tulong nito para sa maraming Pilipino, lalo na sa rural areas na minsan hirap talaga sa resources. Oo, at dahil din ito sa Constitution na to, pinapalakas yung emphasis sa patriotism at nationalism sa mga school. Dito rin yung era na nire-record na talaga sa curriculum ang NOLEMI at LPhilly ni Rizal. Diba? Tinuro rin sa atin kung paano natin mahalin ang bansa. Tapos syempre, kasama pa rin yung disiplina sa mga estudyante. Kaya nga naging compulsory yung daily flag ceremony at sa pagkanta ng national anthem. Diba sobrang Pinoy na Pinoy vibe yun? Oo, pero hindi lang yun ha. Dito rin unti-unting na-recognize na kailangan maging inclusive ng education system. Naalala nyo ba yung mother tongue-based multilingual education? Ginamit nila ang mga regional languages sa early grades para mas madali sa bata intindihin yung lessons. Sobrang helpful nun, lalo na para sa mga bata sa probinsya. Pero syempre, habang tumataas ang grade level, transition ulit to Filipino and English. Kaya parang mas nagiging flexible ang learning approach natin. Tas ngayon, fast forward tayo sa K-12 program na ni-implement noong 2012. Kasi dito na talaga nagkaroon ng dagdag na 2 taon sa basic education. Yun yung senior high school. Pero in fairness, may specialized tracks na sila like academic, vocational, sports, Tama. arts. Nakikita ko rin na malaking tulong siya kasi mas naihahanda yung students sa college or sa trabaho. Lalo na siguro kung vocational track ang kinuha, ready na sila for skilled work right after high school. And speaking of trabaho, sobrang game changer din yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act na ipinasok noong 2017. Thanks to that, libre na ang tuition sa state universities and colleges.
Laking tulong nga nun eh. Lalo na sa mga students na hirap talaga sa tuition fees. Pero kahit na ganun, marami pa rin tayong kailangan ayusin like yung facility sa probinsya, tsaka yung internet access. Lalo na ngayon, digital lang maraming bagay. Totoo yan, no? Pero at least nakikita natin yung sistema natin ngayon ay mas inclusive at aligned na rin globally. Yung focus sa Filipino values, inclusivity, and contextualized learning talagang nagpapakita kung paano natin hinuhubog ang next generation. So, masasabi natin na mula sa post-colonial hanggang ngayon, ang education system natin ay talagang nakafocus sa nation building, inclusivity, at pag-preserve ng identity natin sa Filipinos. Pero marami pa rin talagang room for improvement. Tama. Kaya para sa ating mga students ngayon, lalo na Humestrand at bilang second year BS Psychology majors, importante na ma-appreciate natin kung gaano ka-crucial ang education sa pagbuo ng mas magandang future. Hindi lang para sa sarili, di ba? Kundi para sa bansa. Nakikita natin to as sa emphasis sa character building, critical thinking, at paghubog ng social awareness na tinuturo sa atin ngayon. Naku, pasensya na, hindi na ako nakapagsalita masyado. Sobrang interesting nga talaga. Grabe, I feel so smart now. Ako nga rin eh, parang ang dami kong knowledge for today. Oh my God, that's it for our educational segment. Thank you so much sa pagpunta niyo guys. Ang dami-dami kong learnings today. Thank you so much sa pag-invite sa amin. Salamat po. Thank you. Salamat. Thank you. Naku. Salamat ng marami sa pagpunta. Mukhang mauulit pa to. Dahil talagang nag-enjoy ako. Mukhang nag-enjoy din naman ang ating mga kumare at kumpare. Oo, nag-enjoy rin kami. Hanggang ngayon, starstruck pa rin ako eh. Totoo ka ba, boss? Huwag mo na i-check, akla. Hologram lang to. Naku, thank you so much for all our kumares and kumpares. Abangan nyo ang susunod na chismisa natin next week. Thank you for joining Friends and Thieves. Bye. Bye!